pagkwentuhan natin yung mga immigrant, no, na workers na medyo nahirapan sila no, na mag-adjust sa mga cities na medyo mataas ang cost of living dito sa Canada. Ano ba yung mga mataas na cost of living dito na cities sa Canada? No? At ano naman ba yung mga cities tsaka provinces na medyo mababa ang cost of living? Guys, dito nga pala tayo, no? Hindi tayo pumunta ng Saskatoon X this year kasi ayaw ng mga anak ko. Kasi nga, gawa ng pa rin daw yung rides na masasakyan nila. Kasi malapit lang sa amin yun eh. Nagbike sila around dun sa Saskatoon X. Gusto kasi nila talagang extreme. Hindi naman sila allowed mag-extreme rides. Kasi sa age nila, tsaka sa height nila, hindi sila aabot dun sa age nila. Kaya dito sila nag-decide pumunta sa Apex. Samahan nyo kami guys. Sabi ko sa kanila, gusto nyo na extreme? O tara, punta tayo na Apex. Dito tayo sa Apex guys. Apex. Mga anak ko kasi mahilig sa mga extreme yan eh. Kaya samahan nyo ko sa loob. Pasok tayo, tingnan natin ano meron pa sa Apex. Apex. And guys, tayo. Yan ang Apex. Enjoy sila. Pawis na pawis eh. Yun nga pala, pagka pupunta kayo dito, pwede kayo mag-sign ng waiver online para hindi hassle pagka pipila kayo, no? Yung waiver nila is valid for 1 year yun. Tapos meron din sila mga, pag mag-enroll kayo ng class dito, pwede nyo enroll yung anak nyo. Tapos sa online din, makikita nyo yung price kung magkano. Kasi per hour yung ano nila eh. May 1 hour, 1.5, may 2 hours. Meron din unlimited hours. Meron silang ng, ayan eh, yung hardcore nila. Tapos meron din sila ditong bouncy ball. Tapos yung extreme nila dito sa may kabila. Mababasa nyo rin doon sa waiver yung mga rules and regulation nila. Tapos minorient din yung mga bata para dun sa mga rules na pwede nilang sundin pagka maglalaro sila dito sa trampoline. Enjoy talaga yung mga bata rito guys. Maraming salamat. Let's go! Nakapang yung batang yun.
Guys, dito nga tayo sa Latay Pool. Malapit lang to sa amin, parang 5 minutes lang. Yung pinuntahan namin bago kami mag-Apex, para at least ma-enjoy ng mga bata yung summer. Kasi pagka winter dito, wala talagang mapuntahan yung mga bata. Madalas nasa bahay. Marami naman mga indoor playground dito, pero medyo mahirap yung schedule. Maaga nagsasara din sila. And guys, tara, samahan nyo ako. Enjoy natin yung weather ngayon. Yung huling hirit ng summer. Tara! Sander nga, i-JJ na sa ano? Canal Pool. Hello, kuya. JJ. Padadaan mo na yun. Na. Lunch na rin ang baby. Lunch. Ba't tumatawa kasi? Lunch yan. Tawa-tawa kasi. Uy, mamaya na yung tawa. Milk na muna. Later na yung ano. Milk. Smile. Ang kulit. Sapi. Oy, kanin is life ah. Ganda ng kain dyan ah. Ano ulam mo? Corn beef. Langganisa. Ganisa. Siomay. Siomay. Tapos anong tawag ito pa? Santol? Oo, sinantol. Sinantol. Yan. Gatang santol. Hindi ako maano sa sandwich lang eh. Hindi ka mabusog. Ilang kain ka lang. Walang kanin. Hap. Guys, dati last time pag nagbabakasyon tayo meron tayong ini-insert na konting kwentuhan, no? Pagkwentuhan natin yung mga immigrant, no, na workers na medyo nahirapan sila no na mag-adjust sa mga cities na medyo mataas ang cost of living dito sa Canada. Ano ba yung mga mataas na cost of living dito na city sa Canada, no? Like Toronto. Ang Toronto ay isa sa mga pinakabising syudad sa Canada. Kilala ito sa pagkakaroon ng diverse na kultura, vibrant art scene at malagong ekonomiya. Ang syudad na ito ay tahanan sa maraming malalaking korporasyon at mga ekonomiya na pinapatakbo ng mga industriya ng finance, technology at healthcare. Ang Toronto ay may mas mataas na cost of living kumpara sa ibang mga syudad ng Canada. Pero sa kabuuan, may tuturing pa rin itong isa sa mga magandang lugar na tirahan at maghanap buhay dahil sa mataas na kalidad ng ekonomiya nito. BC, sa BC, yung Vancouver, Surrey, mga ganyan, no? Matataas ang cost of living dyan. Kasi mahal ang mga renta dyan, eh. Ang Vancouver ay isang maunlad na lungsod, kilala bilang isa sa mga lugar sa Canada na may nakakamanghang natural na ganda at masiglang kultura. Humigit kumulang 70% total employment ay nasa service sector na siyang may pinakamalaking ambag sa ekonomiya nito. Maituturing na ang cost of living sa lungsod na ito ay mataas kumpara sa ibang lungsod sa Canada. Ang mga pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng mataas na cost of living ay ang pabahay, transportasyon at pagkain. At ano naman ba yung mga cities tsaka provinces na medyo mababa ang cost of living, like ng Winnipeg? Ang Winnipeg ay ang capital ng Manitoba na meron ding maunlad at diverse na ekonomiya. Ang lungsod ay tahanan ng ilang mga pangunahing industriya katulad ng manufacturing, agrikultura at teknolohiya. Sa katunayan, ang Winnipeg ay madalas tukuyin o tawaging Silicon Valley of the North dahil sa umuunlad nitong sektor ng teknolohiya. Ang cost of living ay maituturing na hindi pinakamababa bagamat masasabing medyo abot kaya o affordable kumpara sa ibang pangunahing lungsod ng bansa. Sa pangkalahatan, ang pabahay dito ay mas mababa sa ibang urban center at ang cost of living ay tinatayang nasa 15% mas mababa kaysa sa national average. Siyempre dito sa lugar namin, Saskatoon, malamig nga lang, no?
Malamig lang talaga dito sa lugar namin. Ang Saskatoon ay ang pinakamalaking lungsod sa Saskatchewan. Ito ay kilala sa pagkakaroon ng masiglang ekonomiya na may GDP na humigit kumulang 20 billion Canadian dollar. Malaking kontribusyon sa ekonomiya nito ay ang sektor ng healthcare, edukasyon at agrikultura. Masasabing sa pangkalahatan ay may tuturing na mas mababa ang cost of living dito kumpara sa ibang pangunahing lungsod sa Canada. Ayon sa survey, ang average rent sa isang one-bedroom apartment ay nasa 1,000 Canadian dollar, samantalang ang 3-bedroom apartment ay tinatayang nasa 1,500 Canadian dollar. Subalit, mahalagang tandaan na ang cost of living sa Saskatoon ay depende pa rin sa lifestyle choice at lokasyon ng lugar. Regina. Ang Regina ay ang capital city ng Saskatchewan. Ito ay may populasyon na humigit sa 200,000 na katao. Ang lungsod ay mayaman sa history, kultura at mayroon ding umuunlad na ekonomiya. Ang lungsod ay isa rin sa tahanan ng ilang mga industriya ng agrikultura, manufacturing at turismo. Pagdating sa cost of living nito, sa katunayan isa ito sa maituturing na may pinakaabot kaya o affordable na lungsod na pwedeng tirhan. Ang mga pabahay, transportasyon at utilities ay mas mababa kaysa sa ibang lungsod. Prince George. Prince George ay ang pinakamalaking syudad sa hilagang rehiyon ng British Columbia na may umuunlad na ekonomiya sa komersyo at industriya ng forestry, mining, energy sector, tourism at healthcare. Katulad ng sa Saskatoon, maituturing na mas mababa ang cost of living dito kumpara sa ibang mga lugar sa Canada. Subalit nakadepende pa din ang cost of living dito sa lifestyle at sa parte ng lugar ng lungsod na kung saan mo nais manirahan. Tapos yung Edmonton, maganda rin ang cost of living. Kasi sa bandang Edmonton, medyo mataas ng konti pero maganda naman ang accurate naman yung sahod nila doon sa cost of living nila. Kaya considered pa rin natin siya na medyo mababa pa rin ang cost of living dun sa kanila, no? Kasi nung napansin ko nung nagbakasyon kami roon 2 years ago, at least para talagang maraming trabaho dun na nakikita ako na opportunity. Ang Edmonton ay ang kapital ng Alberta. Maunlad ang lungsod na ito na may diverse economy. Kabilang dito ang iba't ibang industriya sa oil and gas, healthcare, edukasyon at marami pang iba. Ang pagkakaroon ng diverse na ekonomiya dito ang dahilan sa pagkakaroon ng maraming job opportunities sa mga residente ng lugar. Hindi man masasabing isa ito sa pinakamababang cost of living sa Canada, masasabi naman na ang cost ng pabahay, pagkain, transportasyon ay reasonable na nagiging dahilan kung bakit marami pa rin ang mga pumipili na dito manirahan. Tsaka Sherbrooke, Quebec, mababa din ang cost of living doon, no? Yun nga lang, pagka napunta pala kayo sa bandang Quebec, required pala doon yung French, no? Kasi dati dapat doon ako ma-assign pinagre-required nila ako ng French language, pero buti na lang kinancel ko yung application ko nun, kaya dito ako dinala sa bandang Saskatoon. Napakalamig naman pala, pero okay lang naman yung lamig dito. Yung summer, mainit din. Ang Quebec ang pangalawa sa pinakamalaking probinsya sa Canada na may GDP na humigit kumulang sa 400 billion Canadian dollar. Pangunahing industriya dito ay ang agrikultura, forestry, mining at manufacturing. Ang cost of living dito ay nakadepende kung saang parte ka ng probinsya nakatira. Sa pangkalahatan, ang cost of living sa urban areas katulad ng Montreal at Quebec City ay mas mataas kaysa sa rural areas. Subalit, ang cost of living sa Quebec ay ikinukonsidera na abot kaya kumpara sa ibang pangunahing lungsod ng bansa. Kaya guys, yun insert ko lang yun para at least, diba, nasanay tayo last year nagpakasyon tayo along Calgary. Ngayon dito nga lang tayo kasi nga malapit lang kasi yung baby namin, di pa pwedeng ibiyahe. Na-enjoy namin yung lugar dito para at least pag nag-visit kayo dito sa Saskatoon, at least maalam nyo, pwede nyo puntahan, no? Yun nga pala, dito sa pinuntahan namin dito na Latapole, malapit lang sa amin to. 3 minutes drive lang to, plus sa amin. Yung last time nung binidyo ko to, binike lang namin, di ba? Yung mga anak ko, kasi malapit lang. Tsaka napansin namin may nagbe-birthday, kaya kung meron kayong mga summer baby, yan dun sila, nagbe-birthday sila dun. Pwede pala mag-birthday dito. Dala lang sila ng mga gamit nila para dun sa birthday ng anak nila. Tsaka maraming amenities dito. May park, may skate park, pwede rin kayo mag-walking dun sa park, dun sa labas.
Basta dala-dala nyo lang yung resibo nyo, pwede kayong lumabas. Kung mainip man yung, tulad niyan, kanina nainip yung baby ko, nilabas ko doon, inikot-ikot ko sa park. Kasi malamig dito, malapit kasi sa tubig, sa pool. Kaya yung singaw ng hangin, medyo malamig. Kasi nga, patapos na rin yung summer dito, magbe-bare month na next 2 weeks. Lapit na yung fall. Kaya na naman. Umpisa na naman yung dyan, yung weather natin na medyo malamig-lamig. Hey guys, maraming salamat, no. Sana nagustuhan nyo yung vlog namin ngayon. At don't forget to like, share, and subscribe. And God bless all. Bye-bye!